Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Walang awa, ginamit lang. Chess Escudero naloko sa pasabog Lisa Marcos Traidor. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, Senate President Chis Escudero. Pagbibitiw sa gabinete ni BP Sara, inaasahan na ni Chis. Yan po ang sabi ni Quezon, Chis Escudero. Iginagalang umano ni Senate President Chis Escudero ang So yan mga kababayan, walang bahid ng pagdududa. No? Walang bahid ng pag-aalinlangan. Yan itong statement ni Senate President Chis Escudero patungkol po dito sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Malamang yan po ang inaasahan ninyo, di ba? Matagal na nga po ninyong pinaparesign si BP Sara. Ang tanong, may pinalit na ba? Parang wala pa no mga kababayan. Sana mas maaga po natin malaman kung sino po yung ipapalit nila. May mga nagko-comment po na baka si FL Lisa daw ang pumalit. Dito kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Kasi nga naman mga kababayan, di ba nagtuturo yata to professor yata po si First Lady, di ba? Maaari mga kababayan, hindi po natin pwede ba 'yon? Yung First Lady ang maging isang secretary, cabinet secretary ng presidente. Dahil tingnan po natin, baka si Lenny or si Franz Castro. Pero eto nga mga kababayan, tumahol na or ano bang tawagin? Kaya Senator Chis Escudero patungkol po dito kay Vice President Sara Duterte. desisyon ni Vice President Sara Duterte na magbitiw bilang kalihim ng DepEd. Ayon kay Chis Escudero, inaasahan na niya ang pagbibitiw ng pangalawang pangulo mula sa gabinete matapos batikusin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. No, dito po ako nawiwindang sa mga, hindi ko alam kung kung pareho tayo ng mga bansa no. Ang gusto nilang palabas curious lang ako bakit ngayon nag-resign. Kung delikadesa dapat nung palang nagsimulang bumanat ang tatay at kakampo niya sa ka-unit team nila. 'Di ba? Pareho no. So, ina-expect na ni Chis Escudero na magre-resign si Sara Duterte buhat nung bumanat si Tatay Digong, no? Ganon din to si Barry Gutierrez. Ang pinalalabas nila, bumanat na si Sara Duterte. Dapat nga may delikadesa siya. Dapat noon pa nag-resign na, no? Parang ang pinalalabas nila out of the blue, walang kaabog-abog, biglang bumira si President Duterte. No, yung parang nagising isang umaga, puta banatan ko kaya tong BBM na to, trip ko lang. Ganun ba yung gusto nyong palabas? Hindi po kasi nila ina-analyze mga kababayan, no? Kung bakit. Alam naman bumanat lang si PRRD nang wala lang. Isipin nyo mga kababayan, dating presidente yan ng ating bansa. At sanay po yan sa mga pambabati ko sa kanya, di ba? Binira nyo si BP Sara nung una pa lang diba? Alangan namang yung ama manahimik lang sa ginagawa ninyo. Pati nga taong bayan diba? Nawala na nga po yung issue sa open the book dyan sa Congress. Nawala na talaga, natahuban na ng napakaraming issue sa mga Duterte mga kababayan, no? Grabe. Nawawala tayo sa tunay na issue or problema ng ating bansa. Basin
na pinagtripan lang ni Pangulong Duterte, isang umaga nagising masama ang gising, biglang binanatan si PBBM, no? Tama lang po natin, ha, kasi kamakailan lang yan, wala pang isang taon pa lang yan eh. Taliwas sa gusto niyong palabasin, may dahilan kung bakit bumira si Pangulong Duterte. In fact, nung una po, nananawagan pa si Pangulong Duterte na suportahan natin si Pangulong Marcos, no? Tapos na eleksyon, suportahan na. Yung papanawagan, tandang-tanda ko yan eh. Yung panawagan na yan ni Pangulong Duterte. Yung tapos na yung eleksyon, yung nanalo na. Very supportive po. Lahat po ng magkakapatid na Duterte. Eleksyon pa lang. Very vocal po, no? Very vocal po yung magkakapatid na Duterte sa pagsuporta kay Bongbong Marcos. Nagsimula po na bumira yung mga Duterte nung pinasama ninyo, binanatan ninyo, pinagmukhaan nyo magnanakaw si Sara Duterte sa confidential fund. Sinimulan ng mga kaalyado ni Martin Romualdez, no? Ang Kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez, binanatan niyang confidential fund, dehin bokiki si Pangulong Marcos. Nakarating sa Senado, binanatan din ng mga senador, dehin bokiki si Pangulong Marcos. Pinasama ninyo si VP Sara Duterte, pero yung Kayuni team, no, yung kwento po niyan, sa totoo lang po, ibalik lang natin ng konti, no? Ibalik lang po Yung natin timeline, kasi pinalalabas yun yung reaction eh. Yung reaction ng mga Duterte. Alam nga namang, di ba? Alam nga namang hindi pumalag yung mga Duterte. Pinagbibintangan ninyo na magdanakaw yung Vice President ng Pilipinas. Alam nga namang thank you very much po sa pagbibintang ninyo. Mga kaalyado, pinsa pamumuno ng pinsan nyo. Ganun ang gusto nyo marinig. Maraming salamat po. At pinasasama nyo yung aking anak. Yun yung gusto nyo marinig sa former president. Hindi po nagsalita in defense ni Sara Duterte itong supposedly Kayuni team niya. Kaya po napilitan si Tatay Digong pati mga kapatid, no, na magsalita laban dito sa pamahalang ito. Huwag niyong babaliktarin Chis Escudero at Barry Gutierrez. Huwag niyong babaliktarin na nagpasimula ng lahat mga Duterte. In fact, very supportive na. So yan mga kababayan, gusto nilang palabasin dito na si dating Pangulong Duterte nagsimula ng lahat ng kaguluhang ito. Nako po mga kababayan, baka mabudol na naman kayo. Isipin nyo po mga kababayan, hindi po magsasalita si dating Pangulong Duterte ng against dito kay PBBM, no? Kung maganda lang sana ang ipinakita nila, no? Kaya Vice President Sara Duterte. Kaso eto gusto na nga nilang maligwak nung una pa lang. Pero maganda na rin po na nangyari ito mga kababayan. At least po mga kababayan, alam na po natin ngayon kung sino po ba talaga ang totoong nagmamahal, nagmamalasakit, no, sa ating bansang Pilipinas, sa ating lahat, no. Nakakaano lang palakpakan po natin sa Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte. Yan, palakpakan po natin, no, kasi aminin naman po natin sa hindi, sila po talaga ang may malasakit sa bansa natin, diba? Sila po eto na lang, kung hindi po sila, anong masasabi nyo sa bagong Pilipinas na gusto nyo lang ipakanta sa atin na hindi naman talaga nangyayari sa katotohanan, diba? Yan po ay panlilin lang mga kababayan na bagong Pilipinas para magmukha po silang malinis sa mata ng taong bayan, magmukha po silang mga ano bang may papamukha, parang wala namang mga mukhang mga magmukha silang mga maganda po ang kanilang mga ginagawa sa ating bansa. Yan po yung talaga siguro yung purpose ng bagong Pilipinas hymn, no? Para linlangin ng taong bayan
Nako po. Na yung mga Duterte. Eh, anong gagawin nyo? Pinasasama nyo si Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, humingi ng pondo si Sara Duterte. Binigyan ng Pangulo ng Pilipinas. Ikaw na nagbigay, no? BBM, ikaw na nagbigay. Tapos mga kaalyado mo bumira. Pinsan mo ang bumira. Mga kaalyado mo. Tama po mga kababayan, no? Kasi yung kung ni-question na naman nila na ngayon, nila Castro, yung transfer of funds, no? Kung saan ang galing, no? Kung legal ba yung transfer of funds ng ito, CIF ni BP Sara. Dahil hindi na po nila makalikot pa, hindi na nila magagalaw yung katotohanan, no, na inilabas ng COA na wala namang anomalya sa paggamit ng 125 million. Ngayon, yung inaano naman nila, yung gusto naman nila ng palabasin, illegal po yung pag-transfer ng funds dito kay BP Sara. Eh, ang tanong, sino po ba ang nag-transfer? Di ba Office of the President? Eh, di doon yung imbestigahan, Castro. Wala, gusto nilang palabasin dito mga kababayan na talagang illegalista yung mga Duterte. Wherein hindi naman po totoo. At saka maniniwala pa ba kayo dito kay Castro? Diba? Sa mga paninira ni Castro sa mga Duterte. Simula pa ng administrasyon ni PRRD, talagang sinisira niya na eh. Kahit kay BP Sara, sinisira na eh. Kaya wag na po tayo magpaloko dito kay Castro. Kung si Castro man po ang gagawing secretary ng Department of Education, kasi di ba connected yan eh. ACT teachers, di ba? O teachers para sa education. Ano kaya ang mangyayari sa ating bansa? Sa ating mga teachers o sa ating Department of Education? Ako. Sa Senado, tapos palalabasin ito ni Quezon na gentleman waiter. Gentleman daw siya eh. Gentleman waiter ni First Lady. Palalabasin mo na ang may kasalanan, ang naunang bumira, yung mga Duterte. Excuse me po. Natutulog yata to si Cheese eh. Sa totoo lang po tayo. Hindi naman ang paglilingkod mo. Kilay Cheese Escudero. Yan ba ang servitude? Siya pa kagad ang unang no? Okay, tignan po natin. Tahasan po naming sinasabi sa inyo, no? Ikaw, gentleman waiter, Cheese Escudero, tahasan namin pinabubulaanan yung sinasabi mo. No? Buwat ng bumira. Ang unang napilitan pong bumira ang mga Duterte in defense of Sara Duterte. Wala nagtatanggol eh. Isolated eh. Matatag lang si Sara Duterte talaga eh. Hindi lang nila kayang gibain. Pero sa totoo, wala nagtanggol. Kinayang mag-isa. Hindi papayag yung pamilyang Duterte na api-apihin ninyo matapos nyong gamitin sa politika. Yang unit team na yan ay panggagamit ng Marcos sa pangalan ng Duterte. Mag-real talk tayo. Gentleman waiter. Yan ang magiging papel mo. Gentleman waiter ka na ngayon. Yung nilalabas po kasi nila mga kababayan na nanalo, no? Si dating Pangulong Duterte, no? Dahil sa mga Marcos. Yan po kasi yung yan po yung gusto nilang palabasan ng iba. Diba? Pero ito lang mga kababayan, nung si PBBM at si Leni po ang nagkarera, yan, sa vice presidency noong 2016, hindi naman po nanalo si PBBM. Nasaan ang logic mga kababayan? Tapos ngayon, tumakbo ng presidente. Nanalo. Nandyan rin si Leni. Bakit hindi si Leni ang nanalo? Kasi nga po, wala. Oo nga po mga karabin natin. Ito pong logic. Nanalo po sila dahil ito
teorya ko lang to mga kababayan, nanalo po siguro si PBBM una dahil ipinalibing ni dating Pangulong Duterte si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, wherein naibangan po yung kanilang pamilya, no? Parang natauhan, no? Natauhan po yung taong bayan sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pangalawa, nung nakipag-tandem po siya kaya Vice President Sara Duterte at tinawag ng Uniteam. Uniteam siguro. Pero nang nanalo na, yan, yung dalawang yun po yung teorya ko kung bakit nanalo si PBBM. No? Hindi po dahil sa marami ang loyalista. No? Nabuhayan lang naman yung mga loyalista dahil sa pagpapalibing ng kanilang diba? Ama sa libingan ng mga bayani. Kaya tama lang po talaga sa tawagin nating traidor, no? Ang mga Marcos sa mga Duterte. Yan ay opinion ko lang mga kabayan dahil nga po sa kanilang ginawa dito sa mga Duterte. Diba? Ikaw ba naman, ikaw nang tulungan na ipalibing ang ama mo sa libingan ng mga bayani. Pero ganito ang igaganti mo sa pamilyang tumulong sa'yo. Hindi lang pagpapalibing sa pamilya mo, maging po sa pagpapanalo mo. Sa pagiging presidente. Malaki po ang kanilang naiambag. Pero ganun pa talaga ang politika, mga kababayan, no? At ito, masasabi natin talagang may dugong politiko ito. Unlike Bongo Senator Bato. At saka yung mga artistang iba dyan na bago lang. Diba? Ito talaga, mga Marcos politiko. Talagang pag sinabi natin politiko, alams na yan. Mga mangga po. Diba? Siguro hindi lahat ng politiko mangga, pero almost, no? Ng mga politiko ay manggagamit. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.